Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Brother Luis ng Selat na Botas ang magbabahagi ng salita ngayon. At ngayon po ay nasa ika-50 na tayo ng ating devotion. At ngayon po ay ating tatalakayin ang ikatlong aklat ng Leviticus. Atin po itong pagbulay-bulayan. At ngayon po ay ating pag-uusapan ang patungkol dito sa ang handog para sa pakikipagkapwa-tao. Bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po at muli ako makakapagbahagi ng mga salita mo naway ikaw yung maging sentro ng pagbabahaging ito, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Lukuban niyo po ako ng banal mong dugo upang sa gayon naway maibahagi ko ang mga salita mo at hindi ang mga salita na nagmumula sa mundong ito, kundi ang nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Gabayan mo po ako upang mapagbahagi ko ito ng tama, Panginoon, at kapulutan ito ng aral ng mga manonood. At muli, ibinabalik namin sa inyo, Panginoon, ang mataas na papuri pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon po ay ating tatalakayin ang ikatlong aklat ng Leviticus. Dito po makikita po natin yung mga uri ng paghahandog. Una na po dito is paghahandog para sa ating pakikipagkapwa-tao. Dito po itinuturo dito or isinasabuhay nila dito ng paghahandog ng pakikipagkapwa-tao ay kailangan maghandog tayo ng alinmang meron tayo, na kung saan ang alaga natin ay walang kapintasan. At ang mga laman loob nito ay inihiwalay ng mga pari na anak ni Aaron, na kung saan iharap natin ito sa Panginoon Diyos at ito ay ating papatayin. At ating aalisin yung mga laman loob, yung lamad at yung bato, na kung saan naman ito ay pagtitipon-tipunin ng mga pari at susunugin ito sa harapan ng altar upang sa gayon ang amoy nito ay maging mabangong samyo para sa ating Panginoon Diyos. At ang mga dugo nito ay iwawaksi ng mga pari sa gilid ng altar upang tanda ng ating pakikipagkapwa-tao. Gayon din ang tanda nito ang pakikipagkapwa-tao natin para sa ating Panginoon Diyos na siyang nagbuwis ng buhay. Isa itong kautusan mula sa aklat ni Moises na kung saan kailangan natin sundin yung mga pinag-uutos ng ating Panginoong Yahweh. Dito, ipinapakita dito ng ating paghahandog na kailangan ang ating iyahandog sa Panginoon ay walang kapintasan at maayos ito. Dito, ipinapakita rin na ihiwalay natin yung mga hindi dapat at ibinabalik natin para sa Panginoon yung para sa Kanya. Sa pamamagitan ng mga pari, isinusunog dito yung mga hindi dapat na kasama sa paghahandog, katulad po ng laman loob, bato, lamad, at yung mga iba pang laman ng ating inihandog. At ilalagay po yun ng mga pari sa kung saan ito ay ipaparaan sa apoy sa harapan ng altar upang sa gayon ang amoy nito ay maging mabangong samyo para sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa po, meron tayo ditong paghahandog mula sa kapayapaan. Samantalang noon, kailangan natin maghandog para makamtan natin ang kapayapaan. Dito may pamamaraan din, katulad ng pamamaraan ng ating paghandog sa pakikipagkapwa-tao. Dito kinakailangan natin maghandog ng ating mga alagang hayop na kung saan lalaki man o babae, kailangan ito'y walang kapintasan. Ito'y ating papatayin sa harapan ng Panginoon Diyos. At aalisin natin ang mga laman loob at taba nito, maging ang bato nito. At ito'y pagtitipunin ng mga pari na anak ni Aaron at susunugin sa harap ng altar upang sa gayon ang mga laman loob nito at ang usok nito ay maging mabangong samyong para sa ating Panginoon Diyos. At ang dugo naman nito ay iwawaksi ng mga anak ni Aaron sa gilid ng altar upang tanda ng ating pagkipag-isa sa Panginoon Diyos, upang tandaan ito ng ating paghahandog para sa ating kapayapaan. Sa ganung kaparaanan ay ibinabahagi sa atin ng Panginoon Diyos ang kapayapaan, na tayo ay sumusunod sa kanyang mga iniuutos para sa atin. Ito ay kasulatan na kailangan natin sundin sa ating buhay o pamumuhay. Pinapakita dito na kailangan kapag naghahandog tayo para sa ating Panginoon Diyos, ay ito'y walang kapintasan at kailangan nating sundin yung mga alituntunin na iniuutos sa atin ng Panginoon Diyos.
sa pamamagitan ng mga itinalaga ng Panginoon, tulad ng mga anak ni Aaron na siyang pari, na siyang gumagabay sa atin, na siyang naghahandog upang pakinggan ang ating mga dalangin, na siyang naghahandog upang tugunin ng ating Panginoong Yahweh ang ating paghandog para sa kapayapaan at sa pakikipagkapwa-tao. Ito ay isang ritual na kung saan ang tanging gaganap lamang ay ang mga itinalaga ng ating Panginoon Diyos. Maging sa panahon natin ngayon, kailangan natin na lumapit tayo sa Panginoon Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon Diyos. Idalangin natin sa Panginoon Diyos yung alinmang bagay, yung mga gagawin natin. Ngunit, hindi na natin kailangan gawin yung mga alituntuy na dapat sundin, yung mga bagay na pag-aalay. Mula nung mamatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, siya'y atin ng kapiling. Mula nung siya'y namatay at tayo naligtas sa ating mga kasalanan, ang kailangan na lang natin gawin bilang tao ay ilapit natin yung ating sarili. Aminin natin sa Panginoon Diyos yung mga pagkakamali natin. Iwaksi natin sa Panginoon Diyos na tayo nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa upang sa gayon tayo patawarin ng Panginoon Diyos. At aminin natin sa Panginoon Diyos lahat ng ating mga pagkakasala. Upang sa gayon makamtan natin ang kapayapaan na inihandog para sa atin ng Panginoon Diyos. At sa gayon, tayo mamuhay sa kanyang katwiran. At nang sa gayon, ay ating masusumpungan ng kanyang kapangyarihan na kung saan mararamdaman natin ang kapayapaan sa piling ng ating Panginoon Diyos na si Jesucristo, na siyang buwis ng buhay para tayo maligtas mula sa karangay ng kaaway, mula sa kasalanan, at tayo naging isang malaya na anak ng Panginoon Diyos. Yun lamang pong muli. Maraming salamat sa mga nakapanood nito. Naway kapulutan nito ng aral ng bawat isa. At ngayon po ay tayo po tumungo sa pangwakas na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito at sa pagkatutunan namin, Panginoon, yung mga dapat naming matutunan patungkol sa pag-aalay, Panginoon, na dapat namin sundin, Panginoon, yung mga alituntunin na dapat namin tukdin, maging sa pag-aalay ng para sa aming kapayapaan, pag-aalay para sa aming pakikipagkapwa-tao. Ngunit nang ikaw'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi na namin kailangan itong gawin sapagkat ikaw na mismo, Panginoon, ang siyang aming Diyos na bumaba at iniligtas kami sa aming mga kasalanan. At ang kailangan na lang namin gawin, Panginoon, ay isuko sa iyo ang aming buhay at ipagkatiwala sa inyo ang lahat ng bagay, Panginoon. At gayon din, Panginoon, dalangin namin, naturuan mo pa ang bawat isa, Panginoon, na ialay ang aming buhay at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Manalig lamang kami, Panginoon, sa inyo. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon pa, Panginoon, na isurrender pa namin ang aming buhay sa inyo. At dalangin namin ito, Panginoon, sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.